mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Merl Manslistan at sa araw na ito ay tatalakayin natin ang paksang mga unang manunulat o manunulat ng makatang Pilipino. Inaanyayahan ko ang lahat na makinig sa ating talakayan. Ang unang makata o makatang Tagalog ay nagsisilbing haligi ng ating panitikang Pilipino. Sila ang unang naglunsad ng mga tula at anyo ng mga panitikan na nagpapahayag ng damdamin, pag-ibig at pakikibaka ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo. Sabi pa nga ng isang kasabihan, sa bawat talugtod ng mga unang makata, umaaliwangaw ang tinig ng bayan, damdamin, nag-aalab, pananaw na lumalaban at pag-asang walang hanggan. Ang kanilang mga salita ay naging haligi ng ating pagka-Pilipino na inisinulat ng puso sa bawat henerasyon. Pagkatapos ng ating talakayan ay inaasahan ko na, una, maunawaan ninyo ang mahalagang kontribusyon ng mga unang makatang Tagalog sa paghubog ng panitikang Pilipino at ang kanilang papel sa pagpapalaganap ng damdaming makabayan. Pangalawa, mailahad ang unang makata o mga manunulat ng makatang Tagalog. At pangatlo at panghuli sa lahat, mapahalagahan ang impluwensya ng mga makatang ito sa kasalukuyang panitikan ng kultura at kung paano nila magpapatuloy at binibigyang inspirasyon ang mga bagong henerasyon na manunulat at mambabasa. Ano nga ba ang makata? Ang makata ay isang tao naman na sumusulat ng tula. Maaring ilarawan ng makata ang kanilang sarili bilang ganoon o mailarawan sila bilang makata ng ibang mga tao. Ang makata ay malalim kung magsasalita. Kadalasan, naihahambing ang makata sa mga gumagawa ng tula. Ngunit, upang masabi na isa kang makata, ang pag-iisip at pananalita mo ay may kalaliman at may angking kagandahan. Unang makata, Francisco Balagtas Baltazar. Francisco Balagtas Baltazar. Kilala siya bilang prinsipe ng Makata sa Pilipinas. Si Francisco Baltazar o Balagtas ay may akda na kilalang akdang Florante at Laura. Ang kanyang akda ay sumasalamin sa mga hamon ng kolonyalismo at nagpapahayag ng mga damdaming makabayan at pag-ibig sa bayan. Ipinanganak siya noong 1788 sa Bigaa, Bulacan. Ang mga tula ni Balagtas ay may malalim na talinghaga, simbolismo at retorika na ginagamit niya upang magbigay ng mensahe sa mga Pilipino laban sa kolonyal na pangaab. Pangalawang manunulat, Jose Corazon de Jesus. Kilala rin bilang Joseng Batote. Si Jose Corazon de Jesus ay isa sa mga pangunahing makata ng makabayang tula noong panahon ng mga Amerikano. Siya ay tanyag sa kanyang mga tula ng pag-ibig at sa kanyang malalim na damdaming makabayan, lalo na sa kanyang tula na Bayan Ko, na naging simbolo ng kalayaan ng Pilipinas. Ang kanyang mga tula ay nagbibigay ng buhay sa damdamin ng masa at ginagamit upang ipahayag ang hinaing ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyalismo. Pangatlong manunulat, Lope K. Santos. Isa sa mga dakilang manunulat ng nobela sa Pilipinas. Siya ang sumulat ng Banaag at Sikat na tumatalakay sa kilusan ng mga manggagawa at sa mga suliranin ng lipunan noong kanyang panahon. Maliban sa pagiging isang nobelista, si Santos ay kilala rin bilang linguistika at tagapagdaguyod ng wikang Tagalog. Ang kanyang mga kontribusyon sa panitikan ay hindi lamang limitado sa tula at nobela, kundi pati na rin sa mga teorya ng wika na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Ang apat na manunulat, si Armando V. Hernandez. Kilalang makata, mandudula at nasyonalista, si Armando V. Hernandez ay naglalarawan ng mga pagkikibaka ng mga manggagawa sa kanyang mga akda. Ang kanyang mga tula at sanaysay ay sumasalamin sa kalagayang panlipunan at ang kanyang mga isinulat ay madalas na humihimok sa pagbabago ng lipunan. Bilang isang aktivista, siya rin ay nabilanggo dahil sa kanyang pakikibaka para sa karapatan ng mga manggagawa. Panglimang manunulat, Florentino Collantes. Si Collantes ay isang pangunahing makata noong unang bahagi ng ika-20 siglo at kilala sa kanyang pagsalin ng mga balagtasan. Isa siya sa mga kilalang nagwagi at nagpatimpalak ng talino at tula at ang kanyang mga tula ay sumasalamin sa mga hamon ng buhay at karaniwang Pilipino. Ang kanyang mga tula ay puno ng makabayang diwa at damdamin. Pang-anim na manunulat,
Ildefonso Santos. Si Ildefonso Santos ay isa sa mga naunang Makata na aktibo sa mga patimpalak ng balaktasan. Kadalasan, ang kanyang mga tula ay may malalim na damdamin at puno ng pagdinilay sa kalikasan at buhay ng mga Pilipino. Ang kanyang mga akda ay kilala sa pagiging malinaw at simple at masinis. Pangpito, Pedro Gatmaitan. Isang kilalang Makata sa larangan ng Tagalog. Si Gatmaitan ay isang aktibo sa kilusan ng mga makabayan. Ang kanyang mga akda ay madalas na tumatalakay sa mga isyong panlipunan at sinasalamin ang mga damdamin ng mata. Pangwalo, Aurelio Tolentino. Isang dramatista at manunulat. Kilala si Aurelio Tolentino sa kanyang mga akdang tumutulig sa kolonyalismo. Ang kanyang dula ng Kahapon, Ngayon at Bukas ay isa sa pinakatanyag na akdang Pilipino na humihikayat ng revolusyon at kalayaan mula sa kolonyal na pagmamahala. Siya rin ay naging tagapagtaguyod ng kilusang panitikan noong panahon ng Pangsyam, Inigo Ed Regalado. Isa sa mga tanyag na Makata at nobelista. Siya ay may mahalagang papel sa pagtataguyod ng pamantayang wika ng Tagalog. Ang kanyang mga tula ay sumasalamin sa damdamin ng karaniwang tao at ang kanyang mga nobela ay nagbibigay diin sa mga isyong moral at panlipunan ng kanyang panahon. Jesus Balmori. Kilala bilang isa sa mga pangunahing Makata sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol at Amerikano. Si Jose Balmori ay sumulat ng mga tula na tumatalakay sa mga isyu ng pakikibaka at pagkakakilanlan ng Pilipinas. Ang kanyang mga akda ay nagbibigay ng malalim na pagsisiyasat ng buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan. Rafael Palma. Bukod sa pagiging isang Makata at manunulat, si Rafael Palma ay isa ring kilalang edukador at lider. Ang kanyang mga sanaysay at tula ay sumasalamin sa kanyang mga makabayang damdamin at hangaring makamit ang kalayaan para sa Pilipinas. Severino Reyes. Kilala bilang Lola Basyang, si Severino Reyes ay tanyag sa kanyang mga kwento at tula na nagtuturo ng aral at nagpapahayag ng damdaming makabayan. Siya ang nagtatag ng DIY, isang sikat na magazine sa Pilipinas na nagtataguyod ng wikang Tagalog. Bienvenido Lumbera. Isang pambansang alagad ng sining ng panitikan. Si Lumbera ay kilala sa kanyang mga akda na tumatalakay sa kulturang Pilipino at damdaming makabayan. Ang kanyang mga tula at sanaysay ay nagbibigay buhay ng mga isyong panlipunan at nasyonalismo. Alejandro G. Abadilla. Si Abadilla ay ama ng makabagong panulaang Tagalog. Ipinakilala niya ang modernisadong estilo ng tula na tinatawag ng malayang taluturan na lumalayo sa tradisyonal na sukat at tugma. Ang kanyang akda ay naglalayong iangat ang tula bilang isang sining na may malalim na damdaming intelektual at personal. Ang panguling manunulat ay si Teodoro Guerner, isa sa mga kilalang Makata sa kanyang panahon. Si Guerner ay nagsulat ng mga tula at dula na sumasalamin sa buhay at pakikibaka ng karaniwang Pilipino. Ang kanyang akda ay puno ng emosyon at pagmamahal sa bayan. Ang mga unang Makatang Tagalog ay may mahalagang ambag sa panitikang Pilipino, lalo na sa pagpapalawag ng wika at pagpapahayag ng damdamin ng bayan. Sila ang nagsisilbing tinig ng kanilang panahon, nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at paglaban sa pang-aapi. Ang kanilang mga akda, mula kina Balagtas hanggang kay Abadilla at Lumbera, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagpapanatili ng diwa ng pagiging Makata at makabayan ng mga Pilipino. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, paalam!